Bago pala simulan yung video mga kamappers, na meron po tayong TikTok shop and Shopee para bumili po tayo ng mga Manila Urban Fix stickers. Yes po mga kamappers, 5 piso lang po yan. So tara at bilhin na po tayo ng mga Manila Urban Fix stickers. 5 piso lang po yan dito sa Shopee and TikTok. Sanay ka sa mga gumagana. Ay, pag sanay ka sa hindi gumagana na equipment, paranoid. Mas nasusurprise ako pag gumagana yung equipment. Diba? Oo, man. Okay lang, no? Yung ano. Di tayo. Tsaka mahilig din ako on the spot talaga. On the spot na hindi ko na nga nai-intro eh. Usod tayo, onte. Ha? Hindi ko alam, sponsored ako ng Intro 360. Binigyan na lang ako eh. Sabi ko, sige, salamat. Tayo. Okay na. Okay na yan, naka-on na yan. Gusto mo introan? Sige lang. Welcome sa, ano na to pang 22 ata. 21. Para hindi bakante. Bakante ba dito? Lipat to. Yung bike? Hindi, kahit start yan, ilalagay ko yan. Ay, angat. Ay, sorry. Kuha lang akong idea. Ay, angat dito. Sige. Ano ba to 2020? 20. Tanungin mo din ako dito. Malapit story nito. Bakit? Ay, gagi, maganda. Parang isa... Kasama ba yan sa ano mo? Dream build? Hindi. Parang mas natuloy. Parang ano lang to kahapon na pag-start na yung line, nare, sa mga players. Start na yung line. Kung kailan sasabihin, okay, Faustino, ready ka na? Kasi bigyan ka ng 1 minute na line mo yung flow mo. Mas lalo siyang intense. Parang pag magpapa-video tol, pa-video nga ako, mag-wheelie ako. Mas lalong hindi magagawa. Sama natin si Allen. Ay na, biglaan to. Kahit nga ngayon, nasusurprise ako na na kasi ang naging interesting sa akin na yung dumaan ka sa Facebook. Yung point nung yung video ng ikwento mo yung video ng yun sa TikTok na question na hindi pang long ride yung fixed gear. Tapos kung paano mo ni-replyan ng sunod-sunod na hits. Long ride. Oo. Kasi di ba may music siya. Tapos pa-intense ng pa-intense. Pa-intense. Star Wars yung na yun, song eh. Star Wars ba? Star Wars yan. Star Wars. Minsan nausap din namin yun eh. Pero
Kailan ba kailan mo in-upload? Tagal na yun eh. Camera ko pa nun yung OG na camera ng PC. Itig 500 pesos na camera na pang online class lang. Para pang nun, no? A4 Tech. A4 Tech yan. Ibenta ka. Tayo na A4 Tech. A4 Tech. Kasi ito, matagal na ako nag-long ride talaga na gamit Pixie. I mean, lahat naman ng bike talaga pwede mo yung long ride eh. Kahit na unicycle, meron yung mga world record na unicycle na hundreds of hindi lang kilometers, miles eh. So, mas mahaba kaysa sa kilometers. So, kapag sinasabi na hindi pwede ipang long ride, hindi pwede ipang long ride yung Pixie, mali naman yun. Siguro pwede pa sabihin hindi optimize or hindi siya built. Hindi built. Hindi built or hindi bagay. Pwede nga yung hindi built kasi parang, kunwari, yung modern track bike na pang modern track, I mean, sa velodrome. Yung material niya, parang gitna lang siya ng speed. Yung material niya, speed, tsaka yung toughness, at least para dun sa rider. So, parang pwedeng acceptable yung term na hindi siya built. Kasi, yung material ng steel na para sa labas, as in, para sa labas na kalsada. So, pasok yung hindi build. Pero kapag sasabihin mo kasi na hindi pwede, parang strictly na as in illegal, parang mali eh. Tingin mo kanino nanggagaling yung mga ganong Hindi yan. Siguro hindi naman pang long ride yan yung mga ganun. Siguro sa mga otit. Hindi yung mga otit na naka battle cage tas JBL. Yung mga ganun. Kasi may kilala naman ako ng mga otits na naglong ride ka gamit Pixie, angas yung ganun. Pero tapos yung mga iba na Pixie, bawal yan, pangit yan. Parang I mean, minsan nga mas kapag umakit ako ng dati nung bike pa ako na bike. Minsan nga kapag umakit ako ng Tagaytay, minsan pa nga naunahan ko pa yung mga naka RBM TV. Sila wasak ako ngumingiti pa nung time na yun. Kasi ayun, parang may ilaw pa. May ilaw. Meron. So in short, pwede naman, pero sabihin na bawal, parang mali yun. So ayun, yung compilation na yun, Strava lang yun. So in short, yung time na hindi pa ako nagsa-Strava, madami na. Matagal na ako nagpipixie. 11 years na ako nagpipixie. So in short, dami ko nang nalulong ride. So yung mga pinakita ko, mga bang. Lately lang yun. Nandun kasi yung comedy nun nung dumadating na, tapos pa-intense na. Parang, binabato dun sa comment na hindi siya. Tsaka ito na lang. Sige, let's say a bike built for long ride. Pero yung nag-ride hindi condition. Pero Pixie tas condition. Mas makakalong ride pa yung Pixie na condition kasi sa a bike built tas hindi ka condition. Kumbaga, kung kaya mo, hindi kaya mo. Ayun lang. Kung kaya mo, hindi kaya mo. So, parang yung personal preference mo. Tama. Kunwari, itong aluminum, mas maka-long ride ka kaysa sa meron kang build na pang long ride pero pagod ka. Oo. Parang mas may ka sa mo, no? Internal energy. And speaking of material, aluminum. Speaking of aluminum, share ko lang, kapag naka-carbon ka tapos track bike, ang sakit sa katawan. Kasi carbon frame. Oo. May track bike, specifically track bike. Kasi kunwari, seaboard. Hindi. Look, mga Fuji. Kasi makapal yung carbon nun. For example, may lubak. Yung transfer talaga ng energy ng lubak, sa katawan mo talaga. Tanda ako nung, di ba, naka-Fuji na blue ako, di ba? Ang tigas nun, halos hindi nga ma-flexin kasi yung tigas, ang kapal ng carbon, gano'n. Yung nalubak ako, sakit sa katawan, sakit sa puwet. Pero kapag naka-aluminum ako, okay lang, sakto lang. So, parang pag carbon na track bike, hindi ka tulad ng pag-aluminum, medyo nadadampen. Oo, kasi, in a way, medyo mas malambot yung aluminum. So, bali pag parang may suspension, pero onting-onti lang. Pero nakakatulong yun compared sa
try mo ilubak tapos full carbon track bike. Shit, ang sakit nun. Ang sakit sa puwet nun. Ganun nangyayari sa akin, nagkukuji ako, kaya hindi ko ninunorte yun eh. Kasi ang sakit. Ang sakit kapag nalulubak. So, masasabi mo na pag carbon frame set track bike, ginamit mo sa street, yung chance na damage, mas mataas kasi, ano ba? Pwede, kasi di siya designed eh. Oo. Hindi siya designed. Kumbaga, stiff talaga siya eh. Oo. Sobra. As in. Sobrang stiff. Kaya, ayun. Pero wala pa naman ako naririnig na nagka-crack ng mga frame. Pero, most likely, ganun. Pero, kung tutusin nga, pwede din kasi siya, parang down to quality. Kasi, for example, Colossi, Chico, bakal yun matibay. Pero nagka-crack. Kasi, mahina yung weld or yung mismo dun sa tubing. So, in short, siguro kung high quality, ayun, bigyan kita ng track. Bigyan kita ng track na full carbon na nasisira, BXT. O, di ba? Mas madalas masira yun kaysa sa mga Look or mga Fuji. Kasi, even though na same sila, makapal sila, pan-track bike bukas, sila. Ano na yung Velodrome. Yung sales ng BXT, gaganon bukas yun. Pero, ako, para sa akin, kung tatanungin mo ako sa BXT, imagine mo, for 25,000, 20,000, meron ka ng amazing performance na bike. Pero, ang downside lang nga nun is, nasisira yung kanyang bottom bracket shell. And I've heard sa mga ibang stories, sa road bike, kasi yung BXT, hindi lang naman fix yun. Sa road bike. Ngayon ko nga alam nalaman yun. Meron. Nasisira yung mga lalagyanan ng mga bottle cage. Basta parang carbon to aluminum contact. Parang may ano ba? Hindi sila nag-band ng maayos. Yun yung nakikita kong problema sa BXT. Hindi nila napag-band ng maayos. Siguro ano na lang, constructive criticism kay BXT. Siguro kahit taasan nyo konti yung price, pero i-make sure nyo na sobrang ayos or maayos yung problem sa mga bottom bracket shell, sa mga lalagyanan ng mga bottle cage. So, ako in my opinion, tatanungin mo, for example, 20,000 BXT. Sabihin natin, i-up ko lang ng 4,000 or 3,000. Pero, yung quality na madedeliver, maayos. Ako, if you're going to ask me, okay ako dun. Compare na bibili ako ng 100,000 plus na full carbon na bike. So, yun na lang talaga. Pero kung tatanungin nyo, gusto ko din bumili ng BXT. Pero yun lang yung nag-hold back sa akin. Bilid ko na yung bike, pinaganda ko na yung bike, tapos, nag-ride ako kumalas yung BB shell. Yun na. Yung kay Snoopy, BXT ba? Sino Snoopy? White na... kay Je? BXT yun. BXT pala yun. BXT yun. Yun yung nangyari. So, yung sa BB, yun yung sinasabi mo na predictable siya. Pero, ayun. Ang dami na ako narinig sa BXT. Pero sa mga ibang brands, kasi madaming may brands na halos same sa BXT. Yung itsura. Wala pa ako narinig. Sa BXT lang. Kasi siguro, dahil madami nagbe-BXT dito sa Pilipinas. Dahil mas marami yung supply, no? I mean, mas accessible. Mas accessible. Tama. Sa Shopee yan, search mo lang, meron eh. Pero then again, hindi ko, constructive criticism. Hindi mo porket may sinabi kang mali sa isang tao, galit ka na or what? Hindi nga. Ay, putik, lagi namin na pag-uusapan yan. Kasi, mahilig din kami di ba yung criticize, masama ba siyang word? Hindi. Parang mukha lang siyang di ba? Mukha lang masama na, criticize nyo. Pero mali. Pag criticize nyo, parang ni-review nyo eh. Kasi minsan sabi sa akin ni Al, basher na din ba tayo? Sabi, hindi yung bash, sa chat yung bash, pwedeng lang yun hate words. Kumbaga ad hominem. Ano yung ad hominem? Ad hominem, parang tinitira mo, for example, ako, for example, may nasabi akong mali or may nasabi akong mali sa bike ko. Kasi tinitira na, bubo ka naman, bulol ka lang eh. Kumbaga tinitira na yung hindi connected. Personal na. Yun. Pag minsan kasi, bash. Yung bash, instinct lang din eh. Natural na instinct, parang, ang pangit ng hindi bagay yung bike niya.
Pero pag sinasabi sa akin ni Al, bash na din ba tayo? Hindi pre, ano yun, nire-review lang natin yung ano. Based on experience nyo rin kasi yun eh. Kunwari Kaya nasabi yung ganun. meron kami nire-review na tao. Sabi, pag kasi mahaba na yung usapan, tinatanong niya na ako kung parang aware siya. Bash na ba to? Hindi pa rin, nire-review lang natin kasi kung bash in public instinct na ano eh. Yung shared post tapos may ano, hindi na ano. Ito na lang, bigyan ko kayo ng dalawang example. Sa Pixie na lang. First example, may newbie. May newbie nag-skid. Pero saglit na skid yan. Chik! Parang gano'n. Chik! Yung criticism, siguro try mo next time, sabihin mo, siguro try mo next time, palakasin mo pa legs mo, and at the same time, babaan mo pa yung gearing mo para mas mahaba ka mag-skid. Ito yung magandang Tapos, point na ano eh. Kapag pagbabash naman, tanga, mahina ka kasi. Yung gano'n, yung bash. Ito na, napag-usapan namin yon yung pinupuna mo, tapos i-correct mo o pinuna mo lang. Oo, tama. Diba? Maganda siyang ano kasi, madali yun eh, madali siyang ano, parang, kaya na, hindi bagay yung ano mo. Siyempre, yung sinabihan mo, anong kasunod, parang sasabihin mo ba na palitan niya yung mas malaking gulong o pinansin mo lang, diba? Nari, sa skill, na naging ano din yun eh, naging mainit yung term na skill issue. Tapos, madali kasing mag-comment na skill issue, pero sino ba yung magko-comment na anong improvement na gagawin? Oo. Yeah, so magandang ano din siya eh. Bigyan ko kayo na another example. For example, ang gulo-gulo ng kwarto nyo. Pinagsabihan kayo ng magulang nyo, uy, ang gulo ng kwarto mo, ayusin mo para hindi ka, let's say, para hindi ka ipisin, let's say. Eh pag sinabi lang ng magulang mo na dumi-dumi ng kwarto mo, ginanong ka lang. Yun lang. Tinuro yung tama, nagrason, hindi ka lang pinuna. Ayun, kaya mas magandang punahin tapos may maririnig kang ano eh, improvement. Ako ilang beses na ako napuna. Bigyan ko yung example. Dati nagbablog ako, naka-sando lang. Uy, ba't ka nagbablog naka-sando? Parang ang dumi-dumi tignan. In a way, medyo totoo. Kasi parang sigaw ako. Pero hindi ko minasama yun. Kasi, oo nga, no. Parang ni-review mo din. Oo, parang dugyot ko tignan, nakasando lang ako. Kasi sando na yung galing pang school, pawis-pawis pa ako. Baka may butas pa yun, ha? Oo, baka may butas pa yun. Hindi, yung butas-butas na pang elementary. Ay, hindi, ano lang. Hindi naman, high school. Di ba? So, hindi ko tinake yun. Pero ito, bigyan ko yun ng pambabash. Bigyan ko yung example ng pambabash. Nagbigay ako ng example, nagbigay ako ng fact, nagbigay ako ng statistics, nagbigay ako ng cases na nasisira yung mga Dura Ace and Ultega Cranks. Pinagsabihan ako, ganyan talaga yung mga Pixie Boys, yung mga bobo, huwag na kayo mag-ganon. Like, ano sinasabi nyo, buong mundo nakakaranas ng nasisira yung mga Shimano product. Tapos yung pinoint out ko, pinagsabihan nyo akong bobo ko, manahimik ako, dahil nagpipixie ako. Kailangan ko ba maging chef para masabi kong panis ang pagkain? Tama ba? Tama ba? May parang nung nasa kami, Southcast. Nung kinuwento ko kay Howard yung ardently na naputok ko yung thread. Tapos maganda yung sagot niya kasi hindi minsan may batch lang na ganun. So hindi ko hindi yung ardently pangit lahat yan. Di ba? Minsan kasi ngayon may masirang pyesa. Damay buong brand. Hindi maganda yung brand na yun. Pwedeng yung mismong product na yun. Ba nagkataon lang yung mismong batch na yun or yung mismong product is safe naman yung sagot mo. Na factory defect lang. So, parang ano pa rin. Smooth. So yun nga, for example, sa BXT, okay lang sana kung isa pero madami kasi nagrereklamo na din. So yun lang, then again, constructive criticism kila BXT. Bilang user ng bike, siguro okay lang na dagdagan nyo ng konti yung price. Basta maayos nyo yung problem na hindi na masisira yung mga duktungan ng aluminum to carbon. Kunwari, gusto narinig nila yung yung complaint, yung reviews. Pero gusto pa rin nila ng same type. Anong mabibigay mo na
Paano same type? Gusto pa rin nila ganun? Alternative na brand pero same material, tas quality, hindi sila lugi. Yun ang hindi ko na alam. Parang ano sila eh. Mga may research and mga may engineers na sila eh. Kung ayaw nila magbago, edi... Hindi, I mean, anong alternative na ibang Ako. Personally, di na ako tumitingin ng iba. Kasi kapag kapag nag-search ako ng carbon track bikes, BXC lang talaga lumalabas. Sa akin, ang Shopee tsaka Lazada. So, wala akong masasabing alternative. Ayun lang gusto ko din sabihin kasi pero mga may ibang content creator kasi na kapag magtatanong ng ganun, minsan nag-made up words sila eh. Ako, personally, sinabi ko, wala na akong alam. BXT lang. Wala. Uy, ito. Sorry, boss. Doon nag-iyo kasi may asthma ako eh. Anyway, ayun. So ganun. So, yun yung gusto ko sabihin sa mga content creator na minsan maging din tayo. Ano ba? Role models. Maging role models tayo. I mean, baka sabihin nyo, ikaw nga, Kuya Map, nagmumuka eh. Ayun, nagulat lang sila. Sige, nagulat. Pero at least hindi naman ako yung parang mortal sin. Sabi na Katoliko eh. Parang mortal sin or labag sa batas na So, ganun. So, ako pa sa din sa community, maging tayo. Role model. Ayun. Maganda naman yung image mo sa fixed gear scene o kaya bike scene, di ba? Ayun, kasi isa din sa mga reason kung bakit nagawa ko yung map other than napagtripan and sinabi ng tito ko. Kwento ko mamaya. Bale, kasi yung name, kailan siya nagsimula? Yung mismong title. Manila Urban Picks. Ito yung Manila Urban Picks kasi, dapat nga Manila Picks Gear. Manila Picks. So, meron na nun. Noong time na yun, meron na. Oo, matagal na. Sabi ko, puta, ano ba maganda? Manila. Kasi nasa Manila ako, ano ba yung Manila Urban? Tapos ano ba yung Picks? Kasi naka-Picks Gear. Manila Urban Picks. Kinigi na yun. Pero alam mo ba, fun fact, ang MAF, hindi siya nagsimula sa YouTube. Facebook page lang. Facebook page. Tapos, pag uwi ko ng ibang bansa, nasa Australia ako noon, nag-usap-usap ko yung tito ko. Tito, nag-vlog ako, pero yung vlog ko pa noon, mga editing, pati gaming laro. Mga anong taon to? 19. Kamakailan lang, no? 19. Kamakailan lang, no? Sabay ko siya sa Back to School, The Project. Event ng The Project. Nag-fix gear ka naman nun? Kailan? 2019. Hindi ko, lang ako, 2022. Kasi nakasabay sa event. Tapos, may map na ba nun? Yung 2019 ng The Project. Pero, kakasimula pa lang ng YouTube nun. Ano pa lang, Facebook page pa lang yun. Ay, bago nun Facebook page. Kasi pag uwi ko ng bansa, bago mo yun ng bansa, sinabi ko sa ito ko yun nga, nagbablog ako, ganun. Kasi sinabi niya, ba't di ka mag-vlog ng bike? Mahilig ka sa bike? Parang ako, like, putang ina ko nga, no? Tanga ko, no? Ba't di ko naisip yun? Thank you, tito, no? So, pag uwi ko, gumawa na ako ng bang. Sinunod mo na yung... Sinunod ko na yung sinabi ni Tito. Tito Roy, sa Australia siya, God Save the Queen. Props ka dyan. Props to you, Tito. So, yun. So, hindi ko in-expect na na may manonood. Yun talaga, hindi ko in-expect na may manonood. Kasi, tanda ko din dati kapag nagpipitch ako ng idea. Pag nagpipitch ako ng idea sa mga kaibigan ko, uy guys, gawa tayo ng YouTube, gawa tayo ng business. So, pero, palagi nila ako pinagsasabihan na ini-English pa nga ako eh. Allen, that shit ain't gonna work. But look at me now. Normal yan yung... But look at me now. Kumikita ako ng big cash. May idea ka na Dina-downplay nila. O nailabas mo sa hindi same ng giggle. Kasi hindi nila ramdam yung mo nun habang na iniisip mo. Hindi nila nakikita yung envision. Pero para sa akin lang naman siguro have some decency. Para sa akin, have some decency na sige, kung hindi mo iniisip, ay kung naiisip mo na hindi gagana yung idea ng kaibigan mo, huwag mo naman i-downplay. Parang, sige, ayos na Allen. Parang gano'n na, parang pabayaan mo na lang. Pero ako talaga, kung alam mo lang, ang dami nagda-downplay sa akin noon. Ang dami nagda-downplay sa akin. Di gagana yung Allen. Ano yan, nagsisimula ka ng maglabas o... Nag-pitch in pala ako ng idea. Nag-pitch in pala ako ng mga idea. Allen, there are thousands, there are libo-libo ng mga YouTube. Sinong manonood sa'yo mas maraming sikat sa'yo. Palaging ganun eh. Wala naman nagsimulang sikat agad. Oo, wala naman nagsimulang sikat agad tama. Kailangan mo lang makatch yung yung mga interest ng tao. Kung yung ginawa mo, yung mga
yung ratio, yung mga pang-beginner, di ba? Pero yun nga, Ano nga lang ginawa mo nun? yun nga ituloy ko kanina. Tanda ko, at imagine mo, 2014 pa ako nag-fix. Tsaka nagkaroon ng spot ng pag may gusto silang matanong, Nasasagot ko. doon na sila sa ano mo, sa mga content mo nagko-comment. Kasi nakita din nila na pag may nagtatanong, sinasagot mo ng ano eh. Tapos yun. Oo. May konting humor pa, no? Oo, may konting humor pa. Anyway lang, yun nga. Tapos, tanda ko sa dati in 2014, so matagal na ako nagpipixie. Kapag nag-research ako, nahihirapan ako mag-search ng mga bagay-bagay. For example, imagine mo, 2014, 2015, what is the best ganyan? What is the best ganon? How to do this, how to do that? Halos wala sa YouTube. Yung iba nga mga hidden article pa kung paano mo gawin. So, parang isa yun sa mga naging parang mission ko na tulungan ko yung community sa Pilipinas and sa Pilipinas, syempre, di man ako nag-English eh. Kasi kung nag-English ako, baka buong mundo na tulungan ko na. Pero sa Pilipinas, kasi kung ako nga, addict sa Fixie, hirap mag-source ng mga information, ano pa kaya yung iba na hindi yung kasame na gigil sa akin? So, isa yun sa mga ginawa kong content is informative content. Yun, which informative. Tawa naman ng Diyos. Dami mo natulungan sa Madami naman ako. Hindi ko sinasabi yun, ha? Sinasabi ng mga ano yun, ng mga natulungan talaga. So, ayun. So, natutuwa naman ako marami natulungan. Kasi 2019, nagsisearch din ako sa YouTube nun. Pero wala, no? Wala, yung mga video nun, mga MTV lang, mga RB old lang. school pa, mga LFG, sila, yung gumawa ng Manila Animal. Yun yung mga video nila dati, pero walang helpful ba na How to? ano yung ratio, pang-beginner, ano yung brand dapat. For example, I mean, syempre, hindi naman lahat nag-i-English. Hindi naman lahat nakakaintindi ng English. Syempre, gumawa ako ng Tagalog, how to skid. Dami natuto. Yun yung pinakasikat na video ko sa YouTube ngayon. And kapag tinatanong ko, kanino ka natuto mag-skid? Sa'yo. Diba? Kanino ka natuto mag-skid? Sa'yo. Paano ka natuto mag-skid? Sa'yo. Ayun, nakakatawa lang na, okay. Sa akin pala kayo natuto, at least may nagawa pala akong tama. Ayos. So, ayun. So, isa yun sa mga naging low-key or naging main mission ko is to help the community. Julius? Ayun. So, Julius yan? Parang kamukha ni Julius. oo nga eh. Julius ba yun? Ba si Julius nga? Ay, hindi. Mamaya na lang pagbalik. Ayun. So, ayun. That's is mga naging core mission ng MAF is informative. And hanggang ngayon naman informative yung map eh. Oh. Yung map nag-humor, ano lang siya eh. Julius! Putay na mo, buhay ka mawala. Anyway, pero syempre hindi ko ma-deny na enjoy ako sa mga kagaguhan vlogs ko. Yun nga, yung long ride, yung mga meme-worthy, yung mga funny shit. Wala lang, minsan ang saya gumawa ng mga non-harmful kalokohan jokes. Oy, pero yung sinabi kumain ako ng secret tapos may sumemplang. Yun. Ni scripted yun. May nagsasabi na scripted yun. Yung nangyari na yun. Oo. Diyan! Hindi naman ata. Hindi abot. Hindi abot. Magbablog. Guys lang. Ito, idol ko to si Julius eh. Hey! Dito ka! May nagsasabi na ano yun? Na Scripted. gawa. Oo. Nabutain na nahimik ko sa gilid, nagpipicture ako, tapos nagkakwento ako sa buhay ko. Napanood ko dati. Ang kulit nun. Kasi yung bumangga, nakayuko, tapos may nagpa-picture. Pag ganun niya, bumangga na siya, wala na. Dogs ko to eh. Ayun. Yun yung kwento ng kumain ako ng sticker. Yung kumain ako ng sticker, trip ko lang, naisip ko lang yung kumain ng sticker. Para hindi ko sila bigyan. Yun na lang yung naisip mo agad. Yun na naisip ko agad. Tapos nangyari, no? Pero gusto ko i-share na, kung titignan niyo yung video, ang bilis ng reaction speed. Pagkatama, ginanon ko agad yung gulong. I would like to thank my gaming skills kasi nagko-Counter-Strike ako. Ayun sa gaming, Counter-Strike, kailangan mo ng mabilis na reflexes. Kung saan, lalabas ka laban, bang, babarili mo agad. So nagulat din ako, nireview ko yung video, natulak ko, pero hindi ko natatandaan na natulak ko. Galing nga eh. Ayun lang. Nasa YouTube pa ba yun? Sa YouTube eh. Hindi ko ma-edit. Ano pala yan eh, ang root pala niyan, reaction time pala. Oo, reaction time. Nagagamit ko siya sa Nagagamit ko siya sa totoong buhay. Sa city ride. Imagine mo na kapag nag-game ako, nahasa yung reaction time ko, lalabas pang. So pag may kotse,
Pag may tao, natatawid. Mm. So, in my opinion, yung gaming nakakatulong. Reaction time. Meron gusto yung tanong mo. Ang tanong ko kahit nung beginner ka pa rin ba, may nakakatanggap ka na ba ng basher nung Ay, oo. ha? Yung sa Lalo pag-beginner na sa ng mga vlog. hindi mo kilala, Beginner ng vlog. Ayoko na magsalita, pero meron isang big group na nag-bash sa akin na ang pangit mo, bulol ka, magnanakaw. Magnanakaw lang, bakit? May nakuha akong picture na akala ko, syempre natutuwa ko noon, na akala ko pwede pala kumuha ng picture ng basta-basta. Dapat hindi. So in short, may nakuha na ako picture ng bike. Thumbnail o Oo, tinumble ko. bawal ba? Hindi, kailangan mo, in a way, kailangan mo magpaalam. So, nangyari, naano ko siya, tapos pinagbumuhay ako, magnanakaw, gago, tangin na mo, bulol. So, parang ako naman, grabe, hindi ba pwede muna mas maganda na kausapin na, Hi, Sir Manila Urban Fix, are you aware ba na nakuha mo yung picture ito walang paalam? Baka kasi magalit yung may owner. Pwede naman ganun, di ba? Parang bakit mo aawain agad yung isang tao? Kung pwede mo naman sabihin ng maayos. War freak ka, sige, mali, war freak sila. Pero, ba't kailangan mo maging war freak? Kailangan mo maging war freak minsan. Pero ngayon, kapag wina-war freak na ako, nangungupala din ako eh. Kung gagaguin nyo, manggagago na din ako eh. Pero dati hindi, syempre. Dati natakot ako. Konting bash lang. Ano, sorry po. Eh, pag may namabash sa akin, bulol, tanga. Ngayon parang Wala pa kailang. nire-review mo na din ba yung papatulan mo o nagre-response ka na din agad? Hindi. Parang kapag may kinagabash siya, tawalan ko lang, ha, tangin mo mukhang gago. Titignan mo pa pala mukhang gago. Okay lang mo sa'yo. Parang ganoon na lang ako. Parang natutunan ko sa buhay, ang essential pala sa buhay ng not to give a fuck. Oh. Totoo. Kasi akala ko dati dapat, you need to please everyone. Siyempre, bata pa ako nun, hanggang lumaki ako. You need to please everyone. Dapat walang mali, dapat walang ganun. Let's say, di ko alam yung mga relihiyon nyo, ganun. Kasi, kung Katoliko ko at Christian, si Jesus, sa Catholic and sa Christian, tama si Jesus. And yet, may nagagalit sa kanya. Diba? Let's say, malinis na politician. Sige, lilinisin ko yung ganito. Dapat walang corruption, ganun. May magagalit pa rin sa kanya kahit may gumagawa ng tama. So, in short, paano pa kaya ako na just a random kid na sikat? Gumagawa lang Diba? din, diba? Gumagawa lang din. So, in short, kung may gagawin din akong tama, or meron akong gagawin na hindi din mali, meron pa rin magagalit. Meron pa rin nahanap ng butas. Pero, kung may mali ka talaga, tapos iniiwasan mo, tanga ka na. Yun lang. Pero yung criticism, yung minsan kasi maano din siya, maganda din siyang basahin tapos parang hihimayin mo yung pwede mong i-apply. Totoo naman. Diba? Criticism. Pero din again nga, may ad hominem, may pambabash. Dapat ma-realize mo or ma-distinguish mo alin yung criticism, alin yung pambabash. Wow. Kasi kung lahat iisipin mo pambabash, wala na, di ka na mag-grow. Kung iisipin mo lahat criticism, tanga ka din. Kasi parang lahat, for example, criticize ka na ang mo, dapat malaki gulong mo, ganun. Parang ganun. Parang hindi pala dapat malaking gulong na yan. Sarcasm lang pala, pambabash and shit. So, yun lang. Parang kaya mo din ma-distinguish yung good and bad. Yun. Parang sa tinagal, na rin, no, naging Experience. Loob mo. Titigas din loob mo. Parang sa buhay, dati, for example, Ilang years ka nang gumagawa? content, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 6 years. 6 years na pala. 6 years. Pero pag fixie, 11. Ikaw ba, share kalye? Ano nangyari sa page? 2020 lang ako nag-start. Same, 2020. Naging pagkain yung page dati, no? Oo, grabe yun. Yung page na yun. pero nabawi ba? Hindi na. Ang sabi ng Meta. girlfriend ko, nababalik nila pagka personal Facebook mo. Pero pagka, Facebook account, ay pagka Page. hindi daw nila nababalik Ay, yun. may friend ka na nag-Facebook mismo? Ha? May friend ka na nag-Facebook mismo? Hindi, yung jowa ko nagtanong sa parang parang relate rin sa work mo. Kumbaga, siya. Nawalan ka na ng page, di ba? Ako? Nadilitan ka na, di ba?
Ano? Yung sa strike, wala pa talaga. Oo nga pala nangyari sa map. Speaking of page. Never. What do you mean? Parang hindi na ako nakakita ng ano. Hindi, ngayon. Iniisip ko kakabalik talaga. ko lang, kakabalik ko lang. Iniisip ko talaga. Binenta ba ni Allen yung page niya? Ano ba nangyari doon? Hindi, ano lang, ito na lang. Siyempre, hindi ko naman sabihin yung buong buhay ko, pati problema. May nangyari lang canon event, may nangyari lang malaking event ng 2024, kaya nawala ako. Pero ngayon, parang, in my opinion, naayos siya, and naayos na most of it. Kaya bumalik na ako. Yun na lang, yun lang, as simple as that. Pero ibig sabihin, may control ka pa rin sa page. Oo naman, ako pa rin ang main admin, pero Pati 5 sa- kaming admin. Pati sa ano? Lahat. Sa YouTube. YouTube. Lahat. Tsaka ano ito naman, nahakan na ba ako? Na-deletean ka na Never ba? akong nahakan. Kung alam nyo lang, hindi mabubuksan ng Facebook ko hanggat wala yung isang cellphone na hindi nilalabas sa bahay. And meron pang code yun, tapos yung password nun. One-time pin. Authenticator ba yun? Ang haba talaga ng password ko. Alam mo ba, ito share ko lang. Password, main password. Password. Share ko lang hindi ko kabisado ang password ko by brain. Nakanote talaga. Hindi. Kabisado ko siya by click ng keyboard. May specific na tunog sa keyboard na tak. Ayun na yun, tama yun. Bilang mo yun. Oo! Ah. Hindi ko siya Gamer ka. hindi, ang weird nga, hindi ko siya kabisado ng letter by letter, number by number. By sound. Ganun kahaba. Parang may ano siya, may rhythm. Tik 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 tuk tik tik tik. Kasi kapag tama yung tunog, pasok yun. Kasi kapag hindi, Ano ulit pangalan ng alaga mo? Yung ay, mga si content, Cheetos! yung mga content na ano, Pusa tatanungin nila yung mga question na pang backup. Anong pangalan ng aso mo? Kailan birthday ng mama mo? Yung mga ganun. Tapos, Ay, hindi Kun- password. yung ma-access nila yung ano. Ayun, oo. Yung mga parang birthday ng aso mo, kailan saan pinanganak nanay mo, Mansa rin gano'n. nyo. Hindi ko na alam ano yun eh. Pero, ayun, basta, tsaka kapag nalagay mo yung password, mayroon pang two-factor authentication na hindi mo mabubuksan. Dahil isang cellphone lang ang meron. And never kong nilalabas yun sa bahay. Never in my life. Never talaga. So in short, hindi ko mabubuksan yung map. Kapag may laptop dito, may computer, kahit cellphone ko nandyan, walang map dyan. Ganong ka-secured si map na to the point na mabubuksan mo lang siya sa specific na place. Which is kung nasa na cellphone ko. Ang galing lang. Kasi, since day one, iningatan mo talaga yung page. Oo. Di ba? Oh, ako nawala na ng siyempre, page. Page lang yun eh. Mga kahit saan mo, bubuksan mo talaga yun eh. Siya pala, kumbaga kung di ka nakagawa ng video, doon mo sa bahay gagawin talaga. Oo. Ano Tama. talaga? Siguro andun na yung word na paranoid, praning, but I do believe yung kasabihan na fear what keeps us alive. Fear mo, for example, fear mo masagasanan truck, me, di ako lalapit sa truck. Fear kong mag-fail sa life, magtatrabaho mabuti, mag-hustle ako mabuti. Fear mo bumagsak, mag-aaral mabuti. Kunwari may equipment kang either cellphone, camera, o laptop na matitira sa'yo para makasurvive ka. Ano yun? Sa pagbablog, I mean, para umaandar ka pa rin. Isa lang, unari ako, mawala na sa akin lahat, wag lang yung gimbal. Kasi wag lang mawala PC. PC. Kahit mawala na yung cellphone, mawala na gan, wag lang mawala ang PC. Oo din, no? Never ako nasanay sa cellphone, sa pagbablog, sa pagpo-post. Lahat ng upload, lahat ng edit, sa ako. PC talaga. Mawala na lahat, wag lang PC. Paano yun sa TikTok? PC din. Pwede pala yun. Oh. Imagine mo, wala akong bike pero nakapag-content ako dahil may PC. Yun. I do love my PC. I fucking love my PC. Ikaw, men, anong mawala sa'yo na matira sa'yo, pwede na? Kailangan cellphone sa akin. Cellphone. Wala Mas rin cellphone wala ka akong na. PC sa Ah, bahay. PC. Nasanay ako dati na computer shop lang kami kasi mas masaya eh. Counter-Strike, Dota. Hell yeah. Diba? Ganun eh. OG. Kumbaga dati kasi kahit may personal computer ka, boring eh. Kung nasa bahay ka lang naglalaro. Iba pa rin yung may kasama kang mga tropa. Ako, mahilig ako sa... Ngayon mahilig ako na ako lang mag-isa, naglalaro. Pero dati, siguro dahil tumatanda na ako. Sabi ganun. Siguro ganun. Totoo naman. Pag tumatanda ako, parang
Oh, meron pa. Goods. Goods. Goods yan. Tumatagal yan eh. Speaking of tumatanda, dati nagagalit ako kapag medyas yung gift sa akin sa Pasko. Ngayon, pag medyas na tanggap ko, shit, alos mayip ako, thank you. Goods na eh. Gusto na, tapos tanda ako dati kapag for example, mga may plato na gift, baduy naman yan ng bata ako. Ngayon, tanda ako nung gumraduate ako ng 2023, parang giniptan ako nila mama sa bahay, giniptan yung bahay, or ako dahil ba graduate ako. Microwave. Putang ina, sabi ko, shit, may microwave na naman. Bigat mo na. Lapit na. Ay, ang saya ko nun, shit. Sabi ko, puta. Ang saya ng mga appliances. Ayun. Signs of aging. Break lang ako. Check ko lang. Sige lang. Gusto nyo, buy and sell? Bahin si. Hey, Play muna, sino to? ako nga po si Kensei, admin ng Keep Shredding. Follow nyo sa Facebook. Hey. So, take over. So, simula tayo sa frame set, size 57. Wait lang. Oh, ito. Gilid ka para hindi masyado. Yan. Simula tayo sa frame set, size 57, Aventon Mataro, white, original paint, maraming gas-gas, kasi maraming semplang. Crankset, break the wind, bago yan, galing kay VP, Izubi chain, jet black. Alloy Nation Cycling, joke lang, BP rims lang yan, 70mm. BP hubs, 32, high flange, parehas. Cockpit, OEM, na 3T, wala lang, di ko mahanap eh. Ito rin, 3T, stem, 130, negative 17mm, tapos size 42 na 3T rin, na drop bars, random, na hoods, na nakuha ko na sa tropa. Tsunami fork, na uncut. Yan may masisirain, idol? Hindi. Hindi, ito yung bago. Ayan. 28 na Chaoyang attack card. Front, pero sa likod 25 kasi wala. Gusto ko na malit na clearance. Clearance check. Alit. Yun lang. Alam ko bakit ito yung bakit ito yung naisip mong i-build. Wala lang. Ano yung history nito? Ito yung una ko nahanap na frame size na malaki. Kaya kinuha ko na. Kasi ang hirap makahanap ng frame size ko eh. Puro 56 lang eh. Magkano yung build mo na ganito? Di ko na alam, map. Siguro mga 30k. Ganun lang. Ay, 30k? Puta, yaman din pala to. Yun lang. Ayos to ah. Ani? Follow nyo, Keep Shredding. Jempo yun daw? Di ako yun, si yun? Yung naka-green na dulan na si Prince. Idol si Prince. Oy! Pangalan? Yo, this is Rondon ng Keep Shredding. What up? Laban o bawi? Laban na yan. Yun, oh. Yo, this is, ito nga pala yung Colossi. Colossi Triple Tri Chico. Size 52. Ang pork natin, slug pork. 28C ang clearance. Sa cockpit tayo, syempre. TP headset. TP stem. BP top cap. Walang TP nakita. Uno drop bar, size 38. Naka-ordinary na bar tape. Tapos natin sa seat clamp natin, TP rin. Seat post, TP. Sa may... Uy, puta, ano to? Ano yan, para makapit. Para walang kalasan yan. Naka-vulcanize na, Naka-vulcanize na saddle. May patch pa nga, oh. Siyempre, may bar tape yung top tube kasi may... Party yung top yung ilaw nakita nito, ah. Puro tama, eh. Sa drive trim natin, tayo, naka-TP Neo, tas 44 teeth na decas. Kumakanta. Neo. Tayo, nasa pedals Shimano R7000. Ay, puta, mayaman KMC chain. 16 teeth yung cogs, ordinary lang. Sa wheelset natin, front and rear XJ. Naka-MTB rims. Yun lang. Ano yung reasoning mo sa build na to? Ba't ganito yung binild mo? Gusto ko gatulin build. Ay puta, gatulin. Gatulin ba? Ay putang. Putang ina, gatulin. Always keep shredding, ah. Shredding. Ano siya yung shred mo? Keso? Name? Benny po. Benny. Ano, laban o bawi? Babawi? Ay, babawi. Puta, sige nga, oh. Ano bahala dyan? Sa FS, meron tayong Scream. Ano nga? Anodis ba? Anodis. Basta yun. Anodis or Anodis. Adonis. Adonis daw sabi ni Kuya Map.
Sa CS, meron tayong skis, skirt taper. Wala paper yan? Wala tayong pambili ng OB eh. Hey, ako din eh. May chain tayo Izumi, tapos cogs ordinary lang 16 teeth, then 49 teeth kasi bawal tayo magmabigat. Ay po. Sa cockpit, sa saddle, wala ordinary. Unbranded yung, wala akong seat post eh. Naka-bluetooth seat post ko. Naka-bluetooth. Patay nga. Yun. Benta na. Wala na mo, swap bike. 4916. Oh, continue lang oh. Pang DS. Sa wheel set, we have Cyper. B2. Tapos, meron tayong bad cup, guys. Uy, kanina yung bad cup. Kanino to? Yung bad Sir cup. Calye po. Sir Calye. 150. Hey! Sa stem, meron po tayong Pro PLP. Puta, yaman din to. FSA drop bar size 38. Yun lang. Screen na maliit. Yun. Yun. Ano yung reasoning mo sa build na to? Ba't ganito build mo? Hindi ko din alam eh. Basta yun na yun. Racing. Ay! Sheesh, racing pala to eh. Magkano build mo dyan? Di mo alam? Mas lalo na ako. 40. Puta. Galit si mama pag Ay, nalaman. hindi matutuwa si mama kapag nalaman niya yung value ng bike kasi napirmahan na eh. Pirmahan no. Pwede mo na benta ng Boss Toyo, 69 million. So anong dyan to? FCR. What's your name, brother? Ami. Yun. Laban na bawi? Laban, oh. So, sa frame, yung Giant FCR na naka-Alpina fork, tapos naka-TP seat post, tapos physic na sponsor lang. Bigay niya. Skis OB na hindi nakita yung skis dahil sa Shurab. 44 teeth na stock na Mongoose. Tapos Izumi chain. Tapos H+ na 32 holes, naka low flange Novatec fix. Tapos sa stem, the project. Tapos FSA na drop bars. Manila Bicycle Project na bar tape. Oh, na-miss ko yung bar tape. May bar tape na nila yan. Nasa kaibigan namin yung drop bar. Ay, well, yun. Ayun lang. Ano? Ilaw check. Game. Puta ina! Isa pa ulit. Boom! O, isa pa. Patayin mo. Game. Putang inang ilaw yung pang motor. Ano yung reasoning mo sa build na to? Actually, galing na siya sa swap. Ito lang yung talaga yung napunta sa akin. So hindi mo talaga gusto? So akin na lang. Ganon. Hindi, nagustuhan ko naman. Ayun. Mga magkano yung ganitong build? Mura lang. Magkano yung mura na yun? Hindi ko masabi. Ay, Hindi ko mura. ma-estimate. Pang klase ka na, idol. Mura lang pala eh.